Balitaan sa Rembrandt, January 9, 2015. Huli man daw at magaling, may maaabutan pa din. Napaka-premature na declaration na may 3 pesos daw na rate hike. Tapos dapat yung tanong pa yung consumer kasi daw tagil nila over the years. Actually, yung napaka-premature declaration nila nagpapakita kung gaano ka over-eager yung Maynila na wala silang pake sa public outcry and for rate increases. Wala silang pake even dun sa pinasukan nilang forma ng proseso ng arbitration kasi dapat maghintay sila ng 30 days bago ilabas yung decision kasi kailangan may appeal process pa, may clarificatory process. Hindi man nila hinintay yung MWSS court na resolution approving the rate hikes and the publication. So kumbaga, tingin namin ano yan medyo may konting pasilip ka, yung over-eagerness nila, pinapakita, walang pakit sa public interest, public welfare yung Maynila. Wala silang pakit sa proseso, pinasukan nila in the interest of conditioning ng people na magkakaroon ng rate hike. So para sa amin, question ng time nila lang ngayon. Para sa amin, isang small step naman yung pag-assert ng local court, ng Supreme Court na public utility siya. Kasi kung maganap yun, mag-disallow yung corporate income tax. So, unang hakbangin namin sa Maynila, hindi namin dapat masunod din sa Manila Water. Yung problema sa arbitration process, mga sources na namin nagsasabi na dapat by end of January or middle of February, dapat may decision sa Manila Water. So, medyo tinitimpla pa namin, unahin mo yun sa Maynila, so hihintayin nyo sa Manila Water para sa bahay na. So, mas lang, question of timing nila. Tapos, gusto ko rin i-highlight, kailangan talaga na hindi lang Maynila or Columbus Decision Manila Water ang increase, dapat na-increase ng MWSS kasi to the extent na MWSS remains a part of the contract, to the extent that the government through the MWSS upholds that contract despite yung pintal sa public welfare, hindi namin as-out na sila dun sa problema na ito. Wala, Daniel, kasi sabi nyo kanina malabo na si Pinay, Marojas, corporate. Paano nyo nasabi yun? Bakit ganun yung premise na tapos? Meron po bang isang presidential candidate na ma-ICU before the election? Well, tama ka. Nakikita ko talaga. Sa lahat po ng mga psychic, gumagamit ang phenomena. Ako lang gumagamit na talagang lahat ng mga presidente tumaan, talagang sinulat ko. Itong magiging halal na to, sasabihin ko rin sa Comelec. Yung sa Comelec, kahit anong grase ng pagdadaya ang gawin nila, hindi nila magagawa kayo. Lahat ng klase ng pagdadaya. At saka si Judge, kayo na umiyak. Hindi na po makakalabas yung kalaban mo. Kahit kailan. At pagpakailan pa man, ang bansa na to, hanggang hindi tayo tumitino, hindi gaganda ang bansa na to. 2015 is Alpha Omega. Kailangan pag-isip na kayo na mabuti. Sapagkat pag masamang inisip ninyo, ako lang magsasabi sa inyo. Katapusan na ang buhay ninyo. Ako lang rin ang magsasabi sa inyo. Wala kayong asa sa gobyerno. Walang pera ang gobyerno. Wala. At itong bansa na to, pagdating ng 16, simula na ng pag-angat. Hindi tayo iniiwan na yung bansa. Bakit? Dahil meron tayong tubig. Yung tubig na yan, panggatong sa flying saucer na nandito sa bansa natin. At yan ay nakatanda sa natagpuan na. Kaya itong bansa na to, uulitin ko, ang magiging presidente natin, pag siya puwarma, babae ang possible na maging presidente. Bakit nga mag-negative yung dalawa si Binay at si Roas? Sa ngayon para si Roas negative na. Si Binay nag-negative na. Kaya kailangan ayusin ni Binay ang lahat ng magagawa niya. Sapagkat marami pang lalabas na pagnanakaw na ito ialaban sa kanya. Paano niya may natanggi? Hindi lang yun. Maging ang mga magnanakaw ng mga politiko at mga congressman, mananagot sila. Magkakaroon sila ng tinatawag nating piitan. Ngayon magandang piitan na yan ay talagang magiging Gawa na. Gawa na talaga. Gawa na ang piitan nila. Wala po kayong problema ngayon. Lahat. At yung tatlo na pakulong ko, kasi sinabi ko noon, nung makukulong, unang-una, si Libilia, pangalawa, si Estrada, pangatlo, si Enrile, walang naniniwala sa akin. Ngayon, nakakulong na sila. Tanong, makakalabas ba sila? Isa lang ang makakalabas. Sino? Hindi ko na sabi sa inyo. Follow up. Kaya rin nyo lang. Kuya Eric, Kuya Dan,
Rami, follow-up question lang po. Kasi po medyo kinabahan ako dun sa sinabi mo na baka tumalon yung MRT o LRT pag hindi nagawa yung na-rehab ba. The problem is, magagaling sa mga taong bayan yung pampagawa daw, di ba yun ang explanation nila? So what if hindi nagawa to? Hindi yun ang tanong eh. Lahat kasi na ginawa nila kawalang yan o binabayaran niya yun. Ayun nga po eh. Eh, paano nung saan makukuha ng pera para ipagpagawa yan? So hindi magagawa. Hindi magagawa. So, possible lumundag. Alright po. At hindi lang yun lumundag. Paano mo magagawa escalator kung walang kwarta? At tingnan mo, bumagsak na pati eh. Bumagsak na ang buong mundo. Magigan lang eh, bumabagsak na. Pero bakit sumabay ang pagtaas ng LRT? Para masuportahan nila ang pagkawala ng langis sapagkat bumagsak ang presyo ng langis. Bumagsak ang tinatawag natin yung kanila bang umopera sa langis. Kaya tinasa nila lahat. Ngayon, ang tanong, isa na lang. Ang bansa ba natin maganda? Opo. Tatayo tayo pagdating ng 16. O sino ba na magiging presidente? Sino ba na magiging presidente? Magpapakilan naman. Okay. Okay, for Milan, what is your ultimate desire that will make feel fulfilled as an artist? Your ultimate desire? My art is starting for me is 16 years. 60. We start for art for school, for lectures. We go practice for my friend in special hospital. Okay, no, he's asking about your ultimate dream. You told me that you want to finish Last Supper. Yeah, Last Supper for Jesus and the apostles. Yes, we think also it's for me it's good with that for Jesus is apostles. My good friend from Bratislava. Also artist is Laco Jurovati, is very popular for USA. Austria is grandpapa, also is good my friend. I told me, Milan, maybe you is good artist. Is may I talk you maybe work is Jesus, maybe Mama Mary, maybe is Jesus is apostles. Okay, may I is 1 year, 2 years, may I think, yes. Okay, maybe may I work is Jesus. Me no understand why starting to work for is very complication. Is for natural manufacturing, is for wire. My grandpapa, I took me Milan Youth. Is for hard for work is lava gnoi. Okay, I start meeting maybe 5 months is finished for construct Jesus. No, I'm go is about working for school, for work, for money. Me no sponsors. Is me I go is step aside for Jesus. Also, I'm working 3 years. Thank you very much. Okay, thank you. Robert, final last. For Dr. William Dar, according to statistics, the Philippines has a bigger coastline than the U.S. And we are one of the biggest importers of rice. Why not push saline rice so that we can make our coastline productive even if it's salt water? That's my first question. Mayroon na pong dinidevelop ng iri ng saline varieties. Yes. Rice. We can be self-sufficient. True. But we can still increase the productivity per unit area using the right technologies today. Ang gap po ng farmers field vis-a-vis research station fields ay 1:3, 1:4, which means yung gap ay pwedeng dagdagan pa ng pagod paggamit ng teknolohiya. Okay, second question. Sure. There's a proposal to make Manila Bay freshwater supply by closing Manila Bay. Freshwater, because 16 rivers are discharging 16 billion liters of fresh water to Manila Bay every day. That can provide water for the whole central Luzon. What can you say about this?
This is the first time I hear. Because salt will stratify first on top because by specific gravity. I think we need to tap you regarding that matter. Let's discuss that. Yes, sir. Okay, thank you, Robert, for that question. No? Don't worry, ilista ko yan para sa new government coming. Yes, sir. New government. Thank you so much. I'd like to thank our guests, no? Mel Magdamo, Milan, our resident psychic, Danny. This portion is brought to you by Ultra Pure Water Purifier. Samantala sa inyong lahat na gusto ng malinis na tubig, direkta sa inyong mga gripo, narito na ang Ultra Pure Water Purifier. Matipid na, garantisadong malinis na tubig ang hatid pa. At ang 50 pieces posters sa human trafficking na galing sa Kakampi Online ay sa balitaan sa Rembrandt ko dinala. Ang karamihan sa kumuha ay hindi lang iisa. Katulong ko ang kasamahan sa Rembrandt upang maipakalat ang kaalaman sa human trafficking sa pamamagitan ng poster na yan. Nakalagay sa poster ang mga telephone number na tatawagan kapag may napag-alaman silang balita tungkol sa human trafficking. This portion is brought to you by Elmost Whitening Soap. Narito na sa gustong pumuti at gumanda. Ito ang kasagutan sa problema mo, kapatid. Elmost Whitening Soap sa murang halaga, kutis artista ka na. Matapos ang balitaan sa Rembrandt, kinapanayam ko si Judge Victoria Villalon Pornilios hinggil sa kanyang problemang idinulog sa balitaan sa Rembrandt. Akong I own 280 hectares dyan sa Caloocan, Tala Estate. Oo. Na mula doon sa side naman ng mother ko. Ang mother ko galing sa Laurel clan. Galing sa lolo ko na Atanasio Carandang. Siya yung na financier ng guerrilla movement sa Batangas. Kaya yung lahi namin, yung last Filipino na hero na huling sumuko sa mga Amerikano, yun, kamag-anak namin. So, ano po ang maging problema? Miguel Marbat. Paano nagulat ako? Caloocan, Makatipo. Biglang Quezon City na raw daw kuno. How can one barangay na makukuha, ang kukuha ay Quezon City? Ang boundary yung malapit sa may SM Fairview. Hindi po ba yung Tala Estate under po siya sa Spanish title? Hindi. Ang Tala Estate, may titulo mismo ang gobyerno, yun na OCT 543. Oo. Yun, 5,197 hectares yan. Buo, yun ang Tala Estate. Nasa sakupan na Caloocan. Talagang Caloocan talaga. Ever since. Kaya bakit magkakaroon ang property ng Caloocan, kakamkami ng Quezon City? Binago nila ang boundaries. Ang sistema nila, yung ini-extend nila, yung kunyari ang lupa mo lang hanggang doon sa gaya ng MWSS, All Balara. Bakit hanggang doon i-extend mo ng ang lupa mo para kamkami mo ng lupa na may lupa? 1965, nandoon na yung aming caretaker, Emiliano Arducusin. So, yung caretaker na itinalaga ng mama ko. Kasi sariling tao ng daddy ko yan. Kasi ang daddy ko, Vice Governor ng La Union. Yung yan, galing sa Aringay, La Union. Yung mga tao. Kaya, minsan, meron naging bisita rin sa Rembrandt na si Daniel Prianesa. So, sinabi niya na lahat daw ng titulo ng bansa natin ay galing sa mother title na
Spanish title. 01-4, 4136. Hindi, hindi yan. Kasi ang prior lands, may sariling batas. Na mayroon talagang particular na batas na na walang kinalaman ang mga Spanish title, whatever, na hindi. May sariling batas sa during American regime. So, yun yung bentahan nga ng... Yun ang prior lands. Kaya naman inaanuhan nila na kinuha nila ang prior lands to put an end na yung walang vestiges of the Spanish, di ba? At saka yung inanuhan nila na gusto nila na magkakaroon ng mga farm, na systematic ang plano ng American regime. So from 1907, na actual occupant na ang lolo ko ever since yan. Kasi ang history niya, yung 5,197 hectares, nirogate nila sa ninuno namin. In 1760, na foreclose na Agustinian, hindi nila na sa ninuno namin. Pero dumating mga kano, for sale. Pero ang actual na occupant naman, na as tenant, yung lolo ko. So, ano ngayon ang parang ang gusto niyo mangyari na Di, ang gusto kong mangyari. Bakit anong kinalaman ni Tad, yung secretary to the mayor of Quezon City, na Palma, na bakit nagkakamkam siya ng 4 hectares of my property. Tapos yung pasabat niya yung Hinaro Bautista, na ang lupa na inano ng sa Old Balara, sa Pasong Putik ang area niya. Bakit sila lulusob doon sa Caloocan from Quezon City, ang Caprice, biglang lulusob sila sa Caloocan na area. Kasi ang boundary nandun sa may lote ko din na ipinaglalaban ko na 01-4 din yun na... Hindi, 01 Boundary OCT 543 kami. Tala Estate. Na yung buong 5,197 hectares. Kaya ever since, pinasurvey ng lolo ko. Actually, the entire area ng lupa na lolo ko, 28,000 hectares. Makabang-habang usap yan kasi alam mo kayo sa gobyerno nila. Hindi. Pero actual yan. May deed of conveyance na ako 2000, wala lang akong pera. Yun, kasi buong area noon. We're making something out of that. Alam ko, ang Diyos lahat yan, di ba? Diyos na buhay. Na maano ko yun. Kasi akin yun bakit gagamitin nila ang pwersa na meron silang notice of yung babaklasin. Ano yung baklas nila ever since in 1965, undisturbed ang occupancy na itinalaga ng mama ko, yan si Mr. Emiliano Arrocosin. Nailapit na po ba sa korte yung usapin? Yung may damage suit siyang final. As para kasi sa MTC ng Quezon City. Iba ko lang. Tapos alam mo ba, may mga lahat, sabi yung kay Rodriguez, nag-file naman sila ng RTC Naga na kiniklaim nila ang Luzon, kiniklaim nila portion ng Visayas sa Mindanao. Ganun ang mga area na ang inaanuhan nila, Spanish title law, puno. Yung Spanish title. Kaya nga, yung batas namin talaga, di ko ba alam naman yung judge yun. Pero may special law kasi ang trial lands. Hindi pwede yung nanakawi mo sa magugulat na lang kami na bakit, sabi ko, 1965, undisturbed Tapos biglang, nagpagawa sila ng approved survey pa, 1999. Tapos, 2002, bigla nila i-disturb yung peaceful, long na occupancy of the property. Tapos sasabihin, i-demolish. Bakit i-demolish? Pero pabalik kayo next week po para ipaliwanag niyo pa yan. Bibigyan niyo